Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1271, dahil sa The Three-Lived Scriptures. Wala na sila. Hindi na kaimik ang karamihan. Nawala ang mga emperador sa isang kisap mata at pinaalis sila ng isang cultivator sa kalangitan na may isang pangungusap lamang. Sino siya? Sabi ni Lin Feng na nakatingin sa langit. Nagpakita ba muli ang isang nakakatakot na dakilang emperador? Ngayon lang niya nakita ang natitirang kaluluwa ng demonyong emperador at ngayon ay tila may isa pang dakilang emperador. Sino sa tingin mo? Sabi ni Qiyong Chi kay Lin Feng gamit ang telepathy. Sinubukan ni Lin Feng na maunawaan. Nang masira ang mga selyo, umalis ang Netherworld Demon Emperor at pagkatapos ay lumitaw ang isang dakilang emperador. Marahil ay naramdaman niya na nasira ang selyo. Ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador. Bulong ni Lin Feng. Hindi sumagot si Qiyong Chi. Hindi na nagtanong pa si Lin Feng, ngunit kumbinsido siya na ang dakilang emperador ay ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador, marahil ito ang gumawa ng lapida ni Empress Shi. Hindi alam ni Lin Feng kung ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador ay siya rin ang gumawa ng lapida. At anong papel ang ginampanan ng tatlong buhay na dakilang emperador? Matapos ang libu-libong taon, hindi pa rin siya nakakalimutan ng natitirang thread ng kaluluwa mula sa Netherworld Demon Emperor. Kapag na-master mo ang 9 Netherworlds Demonic Song, kung gusto mo, tulungan mo ako at patayin ang Three-Lived Demon Emperor. Gayunpaman, ang tatlong buhay na dakilang emperador ay isang nakakatakot na cultivator. Kahit na mayroon si Lin Feng ng 9 Netherworlds Demonic Song, na isang nakakatakot na kasanayan, gaano katagal niya ito kakailanganing makabisado sa ganoong kataas na antas. Sa wakas, ang malakas na cultivator ay tumingin sa dalawang mundo at bumantong hininga. Tadhana ang magtatakda ng iba. Ang bansang ito ay maliit at mahina, kahit na makakuha ka ng mga kayamanan, hindi mo mapipinsala ang mga tao nito. Tandaan na kumilos ng makatao. Sabi ng silhouette sa langit. Tumanggo ang lahat, walang maglalakas loob na saktan ang gayong nakakatakot na nilalang. Ang mga ulap ay gamulong at nilamon ang mukha na iyon sa isang puyo ng tubig. Nang mawala ang silhouette na iyon, unti-unting naging normal muli ang kapaligiran. Wala na ang dakilang emperador, wala na ang mga emperador. Ang mga cultivator ng Zun ang natira. Sinadya niyang tinutulungan si Zuyu. Bulong ni Lin Feng. Hindi niya naintindihan. Para sa kanila, konting effort lang. Sabi ni Qiyong Chi. Tumanggo si Lin Feng. Si Lin Feng ay walang magagawa para sa kanyang bansa, ngunit ang isang mahusay na emperador ay kailangan lamang magsabi ng isang pangungusap at napigilan ang isang sakuna mula sa labis na pagpapahirap kay Zuyu. May mga gagawin tayo. Qiyong Chi, kahit lumipas ang libu-libong taon, gusto pa rin niyang magnakaw ng mga libingan. Kahit sa pagitan ng mga dakilang emperador, maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Isip ni Lin Feng. Lin Feng, pumunta tayo sa kabaong ni Empress Shi. Dapat mayroong ilang hindi kapanipaniwalang mga imperial na kasulatan doon. Sabi ni Qiyong Chi na umangat sa ere. Ang ilang mga imperial na kasulatan. Paano hindi ka panipaniwala? Si Empress Shiba ay isang high-level cultivation empress. Ang mga imperial na kasulatan ay hindi ka panipaniwala at si Empress Shi ay isang walang katulad na cultivator. Nag-aral siya ng mga imperial na kasulatan, ngunit sa huli, hindi niya inisip na mamatay upang makamit ang kaliwanagan. Hindi marami ang nang-ahas na gawin niyon mula noong unang panahon. Gumagamit sila ng telepathy para makipag-usap, kaya walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bukod pa rito, dinaya ni Qiyong Chi ang 8 emperador para ipakita ang Netherworld Demon Emperor, para maalala siya ng mga emperador mula noon. Medyo nag-alala si Lin Feng tungkol doon. Hindi niya naisip kung ano ang mangyayari kung malaman ng mga emperador na si Qiyong Chi ay ang Daos na monghe na nanloko sa kanila. Boom! Isang pagsabog ang tumunog. May mga taong nag-aaway sa lupa dahil may gusto silang nakawin. Tara na at tingnan natin. Sina Lin Feng at Qiyong Chi habang sila ay bumaba mula sa langit. Nalaman nila na ang mga taong iyon ay nakikipaglaban para sa isang Jade Annulus. May mga ukit sa Jade Annulus, kaya malamang nakinulit ito ni Empress Shi. Hindi ka wili-wili. Sabi ni Qiyong Chi. Dati siyang emperador, kaya ang mga turo ni Empress Shi ay hindi kapakipakinabang para sa kanya na dating isang dakilang emperador. Gusto niya ng imperial na mga kasulatan. Gayunpaman, napakalaki ng teritoryo, hindi magiging madali ang paghahanap ng mga imperial na kasulatan. Maghiwalay na tayo, mas marami tayong chance na makahanap ng ganyan. Tandaan na maaari mong mahanap ang tatlong buhay na kasulatan sa palasyo ni Empress Shi. Sabi ni Qiyong Chi na mukhang excited. Ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan ay ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan ng dakilang emperador. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Feng ang nais ni Qiyong Chi. Bakit nasa libingan ni Empress Shi ang tatlong buhay na kasulatan? Tanong ni Lin Feng kay Qiyong Chi na ngayon ay naglalakad palayo. Masyado ka ng maraming nalalaman. Sabi ni Qiyong Chi, pinagalitan ni Lin Feng ang kanyang mga ngipin. Bakit hindi niya sinabi sa kanya? Ang tatlong buhay na kasulatan. Kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Malinaw na gusto din niya ang gayong imperial na mga kasulatan. Kung natutunan ni Lin Feng ang buong kasulatan at magkaroon ng tatlong katawan sa isa, ang kanyang lakas ay mapaparami ng 3. Hinubad ni Lin Feng ang kanyang TNG sword. Ang ilang malalakas na cultivator ay nasa libingan ni Empress Shi, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang silid ng kabaong.
Pinag-isipan ni Lin Fang ang maliit na mundo. Gusto ni Qiyong Chi na hanapin ang kabaong ni Empress Shi para mahanap ang tatlong buhay na kasulatan, ngunit kung siya si Empress Shi, saan niya kaya ilalagay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan? Kung ako ang Empress, inilagay ko ang aking pinakamahalagang kayamanan sa aking singsing at itabi ang mga ito sa akin. Bulong ni Lin Fang. Gayon din ang ginawa ng bawat malakas na cultivator. Inalis na ng Netherworld Demon Emperor ang pisikal na katawan ni Empress Shi. Namatay si Empress Shi dahil gusto niyang makamit ang kaliwanagan, ngunit bago mamatay, malamang na iniwan niya ang kanyang mga kayamanan sa maliit na mundong iyon. Ang Netherworld Demon Emperor ay patay na, hindi niya kailangan ng mga kayamanan ni Empress Shi kaya ang singsing ni Empress Shi ay nasa daliri niya o nasa maliit na mundo. Naisip ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Ang paghahanap ng mga kayamanan ay hindi madali, ngunit kung nagawa niyang mahanap ang silid ng kabaong ni Empress Shi, kahit na wala doon ang tatlong buhay na mga kasulatan, malamang na makakahanap siya ng iba pang magagandang kayamanan. Gusto ni Xinye ang kalmado at katahimikan, kagubatan ng kawayan, umaagos na tubig at bundok. Si Yu Xin ay malamig at hiwalay, siya ang kagandahan ng yelo, ngunit gusto din niya ang kapayapaan at katahimikan. Bulong ni Lin Fang. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad sa maliit na mundo. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang maliit na hanay ng bundok, na puno ng sigla. Biz. Si Lin Fang ay tumakbo sa unahan. Hindi lang siya ang patungo sa direksyong iyon, marami na ang nakikipaglaban para sa kayamanan. Napakabilis, nakarating si Lin Fang sa bulubundukin, isang partikular na lugar na kalmado at tahimik. May umaagos pang ang ilog. Sa sandaling iyon, may naglabas ng malamig na chi na nakapalibot kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa taong iyon, ang ekspresyon ng mukha ng taong iyon ay nakakatakot, parang hayop. Asar. Inilabas ni Lin Fang ang enerhiya ng demonyong emperador. Biglang nakaramdam ng lamig ng yelo ang kanyang kalaban habang kinakain ng mga demonyong enerhiya ang kanyang katawan. Tumalsik ang dugo, huminto siya at nagsimulang manginig ng marahas. Ang lakas na iyon ay hindi kay Lin Fang. Ito ay isang nakakatakot na lakas ng demonyo. Ang Netherworld Demon Emperor. Siya ay nanginginig tulad ng isang dahon sa hangin, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Tila ang Netherworld Demon Emperor ay nagpadala ng nakakatakot na kapangyarihan kay Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1272, ang Chi Clan vs. Lin Fang. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Napapaligiran siya ng mga bundok at kagubatan. Hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang dambuhalang puno na marahil ay nabubuhay ng libu-libong taon sa maliit na mundong iyon. Ito ay tila kahanga-hanga at makapangyarihan. Pinipot ni Lin Fang ang sword chi sa kanyang kaliwang kamay at inatake ang puno. Isang kalmo lang ang lumitaw sa puno ng kahoy. Ang isang banal na sandata ay maaaring gawin mula sa punong iyon. Bulong ni Lin Fang. Kahit na ang isang simpleng puno ay maaaring maging isang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Si Lin Fang ay may cursing scepter na tila gawa sa ilang uri ng kahoy, baka mahanap ni Lin Fang ang puno na ginamit sa paggawa ng scepter na iyon. May mga hindi kapani-paniwalang kayamanan sa maliit na mundong ito, sa kasamaang palad, hindi ko magagamit ang lahat para sa aking sarili. Isip ni Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa bundok na may silid ng kabaong. Iyon ang parehong uri ng lugar na nagustuhan ni Xinye, kaya malamang na nasiyahan si Empress Shi sa parehong uri ng mga bagay. Binuksan ni Lin Fang ang pinto ng coffin chamber at pinasok ito. Mabango ito sa loob, nakakagulat na ang bango ng isang babae ay hindi nakakalat sa loob ng libu-libong taon. Ang aking mga kakayahan sa pangunawa ay maaaring tumaas sa pamamagitan lamang ng pag-amoy ng chi na iyon. Isip ni Lin Fang. Napansin ni Lin Fang ang ilang mga baging, kung saan, ang kaaya-ayang chi ay tila pinakawalan. Ito ay nagpadama sa mga tao na puno ng sigla, kaya ang pagsasanay sa paglilinang doon ay malamang na maging kapaki-pakinabang. Napakaraming marka nito. Isip ni Lin Fang. May mga misteryosong marka sa mga baging, tila naglalaman ng mga ito ng chi ng kaliwanagan. Napabuntong hininga si Lin Fang sa pagkamangha, iyon ay isang mahalagang kayamanan. Kumikislap ang kanyang mga mata nang hawakan niya ang mga baging at itinago ang mga iyon. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad at dumating sa harap ng isang tansong salamin. Ito ang salamin na ginamit ni Empress Shi na nagme-makeup sa harap. Naglalaman ito ng isang pambihirang at sinaunang chi. Nagtataka ako kung paano ko magagamit ang gayong salamin. Inilabas niya ang purong chi sa salamin, ngunit walang nangyari. Kukunin ko at aalamin ko mamaya. Isip ni Lin Fang habang inilalagay ang salamin sa loob ng kanyang singsing. Hindi siya komportable dahil nasa kwarto siya ng isang babae, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang koneksyon ni Empress Shi at ng kanyang sarili, pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya. Hindi masama ang painting na iyon. Isip ni Lin Fang nang makita niya ang isang picture scroll na nakasabit sa dingding. Mayroong ilang mga ilog at bundok na iginuhit na halos mukhang totoo. Naalala ni Lin Fang ang picture scroll na tinatakan noon ni Yandy. Sa kasamaang palad, hindi ko mahanap ang kanyang singsing. Naisip ni Lin Fang na pasulyap-sulyap sa silid ng kabaong. Sa sandaling iyon, nakita ni Lin Fang ang kanyang kama. Nakipagkamay siya, lumikha ng malakas na hangin na nagtulak sa alikabok at iba pang bagay palayo. Lumitaw ang kama at muling namangha si Lin Fang. May mga detalyadong marka sa kama, isa pang mahalagang kayamanan.
Kinuha din ni Linfang ang kama. Kinukuha niya ang lahat sa silid ng kabaong. Hindi rin masama ang teapot na iyon. Naisip ni Linfang na nakatingin sa isang tsarera at kinuha ito. Napakaganda rin ng damit niya, holy weapon pa nga. Ibibigay ko kay Xinye, drawing si Empress Shi, kukunin ko rin sila. Kinuha ni Linfang ang lahat ng kanyang makakaya sa silid ng kabaong. Kung nakita siya ni Empress Shi, magagalit siya na kinuha niya ang lahat, mula sa kanyang damit hanggang sa kanyang tsarera. Mukhang tapos na ako dito. Bulong ni Linfang. Ang mga bagay na kinuha niya ay tila ordinaryo, ngunit susuriin niya ang mga ito mamaya. Pagkatapos noon, muling naglakad si Linfang patungo sa exit. Ang maliit na mundo ay napakalaki, marahil ay may iba pang mga kayamanan na mahahanap. Gayunpaman, napakabilis, huminto muli si Linfang at sumimangot. Pagdating niya sa entrance ng kwarto ay may mga tao na. Naroon din ang malakas na cultivator mula sa Chi clan, si Chi Yun. Sa tabi ni Chi Yun, naroon si Chi Tianshu at ilang iba pang tao. Nasaan ang aking kapatid na babae? Tanong ni Chi Tianshu. No comment. Sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Parang hindi mo naaalala ang leksyon na itinuro namin sa iyo noong nakaraan. Mamatay. Galit na sigaw ni Chi Yun. Naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya at kinuha ang kanyang ancient broken space mirror. Nakasisilaw na mga ilaw ang bumaril pasulong. Mukhang inihanda na nila ang ancient broken space mirror bago dumating. Boom. Ang mga nakakatakot na pagsabog ay tumunog nang lumitaw ang isang napakalaking bagay sa harap ni Linfang. Ito ay isang kama. Walang imak ang mga miyembro ng Chi clan. Si Linfang ay naglabas ng kama. Ngunit ang nakakagulat, ang kama na iyon ay nakatiis sa ancient broken space mirror. Biz. Binasag ni Linfang ang kanyang sword talisman. Pawis na pawis siya. Ang Chi clan ay walang iba kundi ang patayin siya. Ginamit pa nila ang ancient broken space mirror laban sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kama ay sapat na solid, kung hindi, siya ay namatay kung ang ancient broken space mirror ay nakarating sa kanya. Tara na, sabi ng isang taga Chi clan. Tapos, nagtakbuhan sila. Kahit na hinugot ni Linfang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, magkakaroon sila ng oras para mag-react. Inalis ni Linfang ang kama at nabalisa. Nakapagtataka, hindi sila umalis, lumilipad sila sa himpapawid. Mayroon ba silang lihim na paraan upang harapin ang espada ng emperador? Marami silang nakatagong kayamanan. Isip ni Linfang. Kung hindi nila ginawa, hindi nila siya inatake habang nasa kanya ang espada ng emperador. At ngayon, minsan na silang nabigo pero hindi umalis. Grabe ang fishy. Dahan-daang naglakad si Linfang at tumingin sa kanila. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at lumipat sa kanila. Hindi siya makakatakas, kung hindi ay malalaman nila na hindi niya magagamit ang espada ng emperador ayon sa gusto niya. Gaano kalakas ang loob mo na salakayin ako? Hindi ka ba natatakot na mapatay ko si Chi Jiao? Sabi ni Linfang, ang kanyang mga mata ay itim na parang demonyo. Tila hindi na panatag si Chi Yun, maaaring alisin ni Linfang ang espada ng emperador anumang oras. Linfang, alam namin sino ka. Ikaw ang hari ng Zuyu, ang pamilya mo ay nasa Yangzhou City, kaya subukan mo lang hawakan ang kapatid ko. Sabi ni Chi Tianshu. Pinatay ni Linfang si Chi Tiansheng at binihag si Chi Jiao. Pagkatapos, nalaman nilang si Linfang ay mula sa isang malayong bansa at nagkataon, napadpad sila sa Zuyu. Ang mga mata ni Linfang ay tila matalas na parang mga espada. Sa kabutihang palad, pinananatili niya si Chi Jiao sa kanya, kung hindi, ang Chi clan ay inatake na ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Halika at alisin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Nanunuyang sabi ni Chi Yun. Nag-alinlangan si Linfang, 2 beses na lang niya itong magagamit. At halatang gusto ng Chi clan na tanggalin niya ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1273, Sky Absorbing Picture Scroll. Imperial Weapon. Nakakagulat, hinihiling nila sa akin na alisin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Isip ni Linfang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang masuwet. Sinabi mo na si Linfang ay ang hari ng Zuyu at ang kanyang pamilya ay nasa Yangzhou City. Tanong ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi kay Chi Tianshu. Siya ay isang agresibong cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Talaga. Yangzhou City. Nakangiting sabi ni Chi Tianshu. Ang mga mata ni Linfang ay padilim at padilim, palamig ng palamig. Bakit hindi mo bunutin ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ni Chi Yun. Pagkatapos, muling bumangon sa ere ang kanyang ancient broken space mirror at nag-reflect ng mga ilaw kay Linfang. Hindi nang ahas si Chi Yun na lumapit kay Linfang, umaasa lang siya sa ancient broken space mirror habang sinusubukang pilitin si Linfang na gamitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Mamatay. Galit na sigaw ni Chi Yun. Pagkatapos, ang mga nakakatakot na ilaw ay lumitaw mula sa salamin at bumaril patungo kay Linfang. Boom boom boom. Muling inilabas ni Linfang ang kama. Ang malalakas na cultivator ay tumingin sa kama ng may pagtataka. Maaaring harangan ng kama ang gayong nakakatakot na pag-atake. Emph. Malamig na umungol si Chi Yun. Ang kanyang ancient broken space mirror ay naging mas malaki pa. Kumbinsido siya na aalisin ni Linfang ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Slash.
Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumipat patungo sa salamin. Ha! Sumimangot si Chiyon at biglang, isang napakalakas na pagsabog ang tumunog. Ang salamin ay itinulak palayo at bumagsak sa lupa. Kabom! May ilang mga bitak na lumitaw sa ancient broken space mirror at ang ekspresyon ng mukha ni Chiyon ay nagbago ng husto. Bumalik. Galit na sigaw ni Chiyon. Ngunit wala itong silbi, idiniin pa rin ng espada ang salamin sa lupa. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Sigaw ni Lin Feng. Si Chiyon ay natakot at napaatras. Relax, nagbibiro lang ako. Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Nagulat si Chiyon, niloloko siya ni Lin Feng. Boom, 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 kaboom. Umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na mga dagandong. Dinudurog ng dambuhalang espada ang ancient broken space mirror at mas maraming bitak ang lumalabas. Tapos, nabasag ang salamin. Slash. Tumalikod ang espada at lumipat patungo kay Chiyon. Ang espadang Chi ay nagburr sa kalangitan. Asar. Galit na sigaw ni Chiyon. Isang napakalaking webang lumitaw na naglalaman ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Binalot nito ang espada, gayunpaman, nabasag. Sirang espasyo. Itinaas ni Chiyon ang kanyang kamao at tumalon pasulong habang sinisira ang espasyo sa paligid niya. Nag-condense siya ng nakakatakot na dami ng walang laman na enerhiya sa espasyo sa kanyang kamao. Gayunpaman, ang taybak na iyon ay sumusulong ng may hindi matitinag na kalooban. Parang milyon-milyong espada ang sabay-sabay na sumipol, si Chiyon ay nagsagawa ng isang hampas ng kutsilyo sa hangin, isang trail at pagkatapos ay lumitaw ang isang puyo ng tubig. Ang matalim na espada ay tumusok sa hangin at nahulog sa puyo ng tubig. Boom boom. Ang dambuhalang espada ay lumipat sa bakanteng espasyo at ang mga malalakas na sipol na tunog ay tumusok sa mga tainga ng mga tao. Lalamunan ng puyo ng tubig ang espada. I activate. Sigaw ni Chiyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa puyo ng tubig at ang mga walang laman na enerhiya sa kalawakan ay damaloy sa kalangitan. Ang dambuhalang espada ay tuluyang lumipad pabalik at naging tao. Jian mo, tiningnan ni Chiyon ang silweta na iyon sa malamig na paraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang salamin, isang walang katulad na banal na sandata, ngunit ito ay ganap na nasira ngayon. Si Jian mo, ang kanyang mga magulang ay umaasa na siya ay magiging isang tunay na espada. Mahigit 30 cultivator ang lumitaw at pinalibutan ng lahat. Napakaraming malalakas na cultivator mula sa Janj, okay. Sabi ni Chiyon na mukhang galit ngunit hindi dapat kalimutan ni Janj na kinakatawan namin ang Chiklan mula sa silangang bahwang. Kung maglakas loob kang atakihin kami, hindi pa kakawalan ng Chiklan si Janj. Sabi ng isang taga-Chiklan. Tumingin si Jian mo kay Lin Feng, tila naghihintay siya sa mga utos ni Lin Feng. Ito ay hindi na parang wala akong napatay na sinuman mula sa Chiklan, bukod pa, ngayon ay una mong inatake ako. Sabi ni Lin Feng, papatayin namin ang lahat ng Chiklan. Lahat. Ang mga miyembro ng Chiklan ay nabigla. Malamig na sinabi ni Chiyon. Lin Feng, hindi ka ba natatakot na masira namin ang imperial na palasyo ng Yangzhou City? Sisirain ang palasyo ng imperyo. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Ang Zuyu ay isang ipinagbabawal na lugar ngayon. Hindi na makapunta doon ang mga emperador at kung wala ang mga emperador, hindi nila masisira ang palasyo ng imperial. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Okay, malapit ka nang magdulot ng sarili mong pagkasira. Sabi ni Chiyon. Lumitaw ang isang scroll ng larawan na naglalaman ng nakakatakot na walang laman na enerhiya sa espasyo. Imperial na sandata. Ang daming umatras ng isang hakbang. Iyan ang sky-absorbing picture scroll ng Chiklan. Maraming tao ang namangha nang makita ito. Ang Chiklan ay naghanda ng maayos, ang emperador ay nakakagulat na nagbigay ng isang imperial na sandata kay Chiyon bago umalis. Ang mga angkan ng imperial, hindi mahalaga kung sila ay umiral ng matagal o hindi, kahit na ang kanilang mga cultivator ay napakalakas o hindi, kung sila ay nagtataglay ng anumang mga imperial na sandata, sila ay itinuturing na malakas. Ang Chiklan ay isa sa mga imperial clans mula sa silangang bahwang, kaya malamang na mayroon silang higit sa isang imperial na armas. Mukhang katulad ng kanilang espiritu. Isip ni Lin Feng nang makita niya ang sky-absorbing picture scroll. Hindi makontrol ni Lin Feng ang kanyang Tianji sword habang ito ay gumagalaw patungo sa sky-absorbing picture scroll na parang metal na umaakit sa isang magnet. Kaya niligpit niya ito. Hindi nakakagulat na gusto ni Chiyon na gamitin ko ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Isip ni Lin Feng. Kahit na ginamit niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, nilamon na sana ito ng sky-absorbing picture scroll. Kunin. Sabi ni Chiyon. Ang kanyang sky-absorbing picture scroll ay sumisipsip ng lahat ng bagay sa paligid niya, kabilang ang maraming mga espada sa hangin. Nakakatakot ang mga sandatang imperial. Ang sky-absorbing picture scroll na iyon ay maaaring sumipsip ng iba pang imperial na armas, ito ay isang perpektong bagay upang magnakaw ng mga kayamanan. Naisip ng karamihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1274, ang nagngangalit na espada ni Emperor Wu Tianjian. Young Master, alis na tayo. Sigaw ni Jian mo na inaalis si Lin Feng. Gayon din ang ginawa ng lahat ng iba pang malalakas na cultivator mula sa Janj. Sa tingin mo makakatakas ka? Galit na sigaw ng isang tao.
Inilunsad ang mga kuko ng dragon kay Linfang. Kung nagawang mahuli ng kamay na iyon si Linfang, mamamatay siya. Place rate. Lumipat si Jian Mo sa likod ni Linfang at hinarang ang kamay ng dragon. Kasabay nito, ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo ay inilunsad patungo kay Linfang mula sa kabilang direksyon. Tianlong Divine Castle. Nang mapansin ng ibang mga cultivator na hindi magagamit ni Linfang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, nagpa siya silang umatake din. Chi Yun, bilisan mo at umatake. Sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle. Ang sky-absorbing picture scroll ay naging napakalaki at ang mga nakakasilaw na gintong marka ay nagsimulang kumikislap. Ang sky-absorbing picture scroll ay hindi lamang sumisipsip ng mga armas, maaari din itong sumipsip ng mga tao. Bumangon si Chi Yun sa ere at tumayo sa tabi ng sky-absorbing picture scroll. Tiningnan niya si Linfang at ang iba pa sa masamang paraan. Si Janjay bumagsak ng libu-libong taon at gayon paman, naglakas loob ka pa ring labanan ang Chiklan, hulihin sila. Galit na sigaw ni Chi Yun. Pagkatapos ay lumipat ang imperial na sandata patungo sa kanila. Young Master. Sigaw ni Jian Mo, si Linfang ay gumagalaw patungo sa sky-absorbing picture scroll. Hindi alam ni Jian Mo kung ano ang iniisip ni Linfang. Pumasok na tayong lahat. Sigaw ni Jian Mo. Lahat sila ay sumunod kay Linfang at nawala sa loob ng sky-absorbing picture scroll. Maging ang mga puno sa lupa ay nasisipsip sa sky-absorbing picture scroll. Ang sky-absorbing picture scroll ay isang walang laman na espasyo. Si Linfang ay nasa walang laman na espasyong iyon na pinagmamasdan ng napakalaking mga marka ng paliwanag. Ang sandata na iyon ay gawa-gawa ng isang emperador na dalubhasa sa sining ng mga walang laman na spell sa kalawakan. Young Master. Ang malalakas na cultivator ni Janj ay nasa tabi na ngayon ni Linfang. Hindi mukhang masaya si Jian Mo, ngunit nang makita niyang mukhang kalmado si Linfang, tumanggo siya. Espada iyon ng kanilang ninuno, mananatili siyang kalmado kahit anong mangyari. Tumanggo si Linfang. Napagtanto niyang nakikita pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa labas. May naririnig pa siyang ingay mula sa labas. Linfang, bitawan mo si Chi Jiao Jiao at hindi namin papatayin ang pamilya mo. Naging maliit ang sky-absorbing picture scroll bago ito kinuha ni Chi Yun. Alam ni Chi Yun kung paano ito kontrolin, kung hindi ay hindi ito ibibigay ng Chiklan sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Linfang habang sumisigaw pabalik. Ang isang Imperial clan ay maglalakas loob na salakayin ng mga cultivator ng Tianqi layer at Zuanqi layer. Uulitin ko ang sarili ko, bitawan si Chi Jiao Jiao, kung hindi, papatayin namin lahat ng nasa Yangzhou City sa harap mo. Agresibong sabi ni Chi Yun. Gayunpaman, si Linfang ay natigil sa sky-absorbing picture scroll, paano niya mailalabas si Chi Jiao Jiao? Kung gagawin niya, malamang na hindi nila tutuperin ang kanilang pangako. Kung maglakas loob kang salakayin ng aking angkan, papatayin ko si Chi Jiao Jiao. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang maliit na espada. Bobo ka at tanga, papatayin ko ang angkan mo tapos papatayin kita. Sabi ni Chi Yun. Pagkatapos, isang nakakatakot na chi ang sumalakay sa sky-absorbing picture scroll. Maging mga espada at protektahan ang Young Master. Sabi ni Jian Mo, sa isang iglap, lahat sila ay naging nakasisilaw na espada at pinalibutan siya. Ang walang laman na mga enerhiya sa espasyo ay bumangga sa mga lakas ng espada sa walang laman na espasyo, na naglalabas ng mga tunog ng strident. Malamig na tiningnan sila ni Chi Yun at sinabing, tingnan natin kung gaano katagal mo ito kayang hawakan. Sa kasamaang palad, hindi niya makontrol ng maayos ang sky-absorbing picture scroll, kung hindi, napatay niya silang lahat sa isang strike. Dahil ganyan ka kamanhid at hanggal, Tianshu, sundan mo ang iyong pangatlong tiyuhin at pumunta sa Yangzhou City. Pagkatapos, patayin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sabi ni Chi Yun. Sa loob ng Imperial Palace ay naroon sina Jian Lingkong at Jian Lingxiao, ngunit nag-aalala si Linfang, bakit hindi natakot si Chi Tianshu? Gaano kalakas ang kanyang ikatlong tiyuhin? Malamang sila ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Gusto ni Chi Yun na manatili doon at ipagpatuloy ang pangangaso ng mga kayamanan, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang sky-absorbing picture scroll. Nakikita ni Linfang ang isang maliit na espada habang nakikipag-usap siya sa espada ni Emperor Wu Tianjian sa kanyang isipan. Bata, gusto ka nilang aipakulong dito. Sabi ni Linfang sa espada. Nanginginig ang espada at itinuro si Linfang. Ikaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit gumamit sila ng ordinaryong imperial na sandata para bitag ka sa walang laman na scroll ng larawan sa kalawakan magpakailanman. Patuloy ni Linfang. Gusto niyang galitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Akala ni Chi Yun ay makokontrol niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Sa makatuwid, gusto niyang panatilihin si Linfang at ang espada sa loob ng sky-absorbing picture scroll, ngunit alam ni Linfang na hindi makokontrol ni Chi Yun ang espada ni Emperor Wu Tianjian dahil ito na, may sariling buhay, sariling kaluluwa. Hindi nito nais na kontrolin ng sinuman, lalo na ang isang ordinaryong sandata ng imperial. Ang maliit na espada ay mukhang matalim at medyo galit. Alalahanin kung gaano kamahal si Emperor Wu Tianjian noon, wala siyang kaaway sa buong probinsya ng Bahwang. Ngayon, hindi namin alam kung nasaan siya.
Isipin kung gaano katawa kung mapunta ka sa mga kamay ni Emperor Qi. Nakapagtataka, binigyan niya ng imperial na sandata ang isang walang kwentang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi para labanan ka, ang espada ni Emperor Wu Tianjian, anong kahihiyan? Iyan ay hindi lamang isang kahihiyan para sa iyo, kundi para din kay Emperor Wu Tianjian. Sabi ni Lin Fang na bumuntong hininga. Slash, slash. Gaya ng inaasahan, nagriyak ang espada at nagbuga ng matatalas na enerhiya ng espada. Biz. Sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian habang tumalon ito palabas sa katawan ni Lin Fang. Biglang binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ngumiti ng walang pakialam. Naisip niya. Walang kwenta, hindi ko hiniling na lumabas ang espada. Boom. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay biglang tila kaya nitong sirain ang anuman. Pagkatapos ay lumitaw ang isang demonyong enlightenment web na gustong balutin ang espada. Kaboom. Tumilitaw ang mga dumadagandong na ilaw at yumanig sa kalawakan. Kasabay nito, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay naglabas ng nakakatakot na sword energies kung saan hindi mablock ng enlightenment marks. Ang malalakas na cultivator ni Janj ay tumigil din sa pagharang at binuksan ang kanilang mga mata. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa espada ng kanilang ninuno, gaano kalakas. Krr. Krr. Nagsimulang lumaki ang sky-absorbing picture scroll, kaya naiwan ito sa kamay ni Chiyon. Ginagamit ni Lin Fang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit bakit napakalaki nito? Nanginginig si Chiyon. Paano niya malalaman na hindi kinokontrol ni Lin Fang ang espada, lalo pa na hindi niya ito makontrol? Boom. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumitaw, ang lupa at langit ay nanginginig ng husto at gayon din ang sky-absorbing picture scroll. Parang may labanan sa loob. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1275, Determinasyon ng Imperial Sword. Ito ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng karamihan. Isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na espada na si Qi ang umusbong mula sa sky-absorbing picture scroll, habang tila puputulan nito ang scroll sa kalahati. Galit na galit ang espada. Tumigil ka, galit na sigaw ni Chiyon. Sa loob ng sky-absorbing picture scroll, ang mga enlightenment mark ay nag-intertwine at nagninangning na mas masigla. Binalot ng mga markang iyon ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Slash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay naglabas ng nakakasilaw at agresibong enerhiya, na nagwasak sa lahat ng nasa daan nito. Naglabas din ito ng walang laman na enerhiya sa espasyo, kaya ngayon ay hindi na ito napigilan ng mga marka ng paliwanag. Biz. Sa loob ng sky-absorbing picture scroll, ang mga marka ng kaliwanagan ay naging ginto nang lumitaw ang isang pares ng mga mata. Emperor Qi, si Lin Fang ay namangha. Ang mga mata na iyon ay mga mata ni Emperor Qi. Ang sky-absorbing picture scroll ay ang imperial na sandata ni Emperor Qi, ngunit ipinahiram niya ito kay Qi Yun upang magnakaw ng mga kayamanan. Dahil sinisira ito ng espada ni Emperor Wu Tianjian, ginaising nito ang layunin ng emperador. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, tingnan natin kung gaano kakalakas. Ang nakakatakot na matulis na bakanteng espasyong enlightenment energies ay lumabas mula sa mga mata ng emperador at lumipat patungo sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Kumilos sila tulad ng mga baging na tumatali sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Krr. Krr. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay sumipol ng galit na galit habang ito ay lumaki pa. Mukhang nagulat si Chiyon. Hindi niya akalain na madyay gising ang layunin ng emperador. Kung hindi, ang sky-absorbing picture scroll ay nasira na. Ngayon, tiyak na mamamatay si Lin Fang. Ang layunin ng Emperor ay naglabas ng mas maraming enerhiya habang nakatingin ito sa espada at sinabi. Kahit na espada ka ni Emperor Wu Tianjian, kailangan mong maging magalang. Pagkatapos, ang nakakatakot na layunin ay lumitaw sa mga marka ng paliwanag sa loob ng espada at nakasisilaw na enerhiya ang pumaligid sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Ganoon ba? Sabi ng isang boses sa loob ng bakanteng espasyo. Ang mga mata mula sa layunin ng emperador ay mukhang nagulat. Sino yan? Galit na sigaw ni Emperor Qi. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang mga ilaw ng espada at dumiretso sa kanyang mga mata. Tumigil ka, galit na sigaw ni Emperor Qi. Boom! Tinamaan ng mga sword light na iyon ng pares ng mga mata at nabasag ang mga ito, pagkatapos ay nabasag din ang bakanteng espasyong enlightenment mark. Sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian at tumama sa bakanteng espasyo. Tumunog ang mga pagsabog nang lumitaw ang isang itim na butas sa hangin. Ang sky-absorbing picture scroll, isang imperial na sandata, ay nasira. Ang mga tao ay namangha. Isang hindi kapani-paniwalang espada na si Qi ang sumugod sa kalangitan. Tumitaw si Lin Fang at ang malalakas na cultivator mula sa Janj. Ang boses na iyon. Sinira nito ang layunin ng Emperor, iyon ang layunin ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Ninuno. Si Jian Mo at ang iba ay namangha. Tiningnan nila ang dambuhalang espada sa langit ng may paggalang. Iyon ang hangarin ng kanilang ninuno, kaya siguro nabubuhay pa ang kanilang ninuno. Iyan ba talaga ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Isip ni Lin Fang. Slash. Nilamon ng sword Qi at lumingon kay Chiyon. Namutla ang mukha ni Chiyon. Napahamak siya. Gusto niyang nakawin ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit hindi niya akalain na masisira ang sky-absorbing picture scroll.
Ngayon, mapipigilan ba niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Tara na, sabi ng iba. Ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay gustong tumakas din. Slash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay gumuhit sa kalangitan. Tumalon si Chiyon, sinusubukang gamitin ang kanyang empty space agility technique para makatakas, ngunit wala itong silbi. Hinabol siya ng espada ni Emperor Wu Tianjian at pinunit ang kanyang bakanteng espasyo, pagkatapos ay tinaga nito ang kanyang katawan at patay na si Chiyon. Sinundan ni Lin Fang ang espada at sabay na sumigaw. Patayin ng mga miyembro ng Chi Clan. Roger, Young Master. Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Naging matalas silang mga espada at hinabol ang mga cultivator mula sa Chi Clan. Tumalsik ang dugo habang pinapatay ang lahat ng malalakas na cultivator. Ang mga imperial na sandata at walang katulad na mga banal na sandata ay nagkahiwa-hiwalay, maging si Chiyon ay namatay. Isang Zun cultivator ang pumunta sa angkan ni Lin Fang para patayin sila, ngunit bukod doon, ang sitwasyon ay hindi maganda para sa Chi Clan. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, pagkatapos patayin si Chiyon, ay lumipad pabalik sa katawan ni Lin Fang. Tulad ng sinabi ni Lin Fang, hindi niya inubos ang kanyang pangalawang pagkakataon. Hinawakan ni Lin Fang ang singsing ni Chiyon at inilagay ito sa sarili niyang singsing. Ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay malamang na may hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Napakabilis, napatay ang lahat ng mga Zun cultivator mula sa Chi Clan. Kung walang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, hindi sila makakalaban ni Jian Mo at sa iba pa. Pumunta tayo sa Yangzhou City. Sabi ni Lin Fang. Ilang miyembro mula sa Chi Clan, kabilang si Chi Tianshu, pagkatapos ay nagtungo sa Yangzhou City. Kahit na mayroong dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at dalawang makapangyarihang grupo na nasa palasyo, nag-aalala pa rin si Lin Fang. Kasama si Jian Mo at ang iba pa, maaari silang kumilos ng mas mabilis. Sword Fusion. Tumanggo ang lahat at naging sumisipol na espada. Pagkatapos, sila ay naging isang dambuhalang espada na gumagapang sa kalangitan. Kahit matagal nang bumagsak si Janj, napakalakas pa rin ng mga inapo ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng karamihan, nagbubuntong hininga. Young Master, halika na. Sabi ng sumisipol na espada na lumilitaw sa harap ni Lin Fang. Tumalon si Lin Fang sa espada at nawala silang lahat. Siguro, natanggap na ni Lin Fang ang mga turo ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng natitirang karamihan ng tao. Masyadong mabilis na bumangon si Lin Fang. Sa panahon ng kanyang pakikipaglaban kay Zhu Biao, hindi masyadong maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ng Fortune City, nakalaban niya noon ng maraming tao at namangha ang buong probinsya. Bukod pa rito, makapangyarihan ang mga diskarte sa espada ni Lin Fang at kaya niyang kontrolin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Iginalang at sinunod pa siya ng mga tao ni Janj. Ang tanging posibilidad ay natanggap niya ang mga turo ni Emperor Wu Tianjian, kung hindi, walang paliwanag. Sa sandaling iyon, sa Yangzhou City, si Chi Tianshu at isa pang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay dumating sa Yangzhou City. Mamatay. Galit na sigaw ni Chi Tianshu. Agad niyang sinuntok ang hangin sa direksyon ng palasyo. Ang kanyang suntok ay tumama sa palasyo, na nagpayanag at napatay pa ang ilang tao. Ay activate ang deployment spell. Galit na sigaw ng isang tao. Kasabay nito, ang sword chi ay bumangon sa langit at may sumigaw. Sino ang maglalakas loob? Dalawang matalim na espada ang bumangon sa hangin. Dalawang Zun cultivator. May ilang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi dito. Isip ni Chi Tianshu. Si Lin Fang ay malayo ang paningin. Tito, ilabas mo ang isa pang walang katulad na banal na sandata, ang empty space chains. Patayin natin silang lahat habang tinatali ang mga kapamilya niya. Pagkatapos ay tingnan natin kung pakakawalan ni Lin Fang ang kapatid ko o hindi. Sabi ni Chi Tianshu.